Problema ng ilang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang mapagkukuna ng pangunahing pangangailangan, kabilang po ang pagkain at malinis na tubig. Balitang hatid ni Maki Pulido. Takbuhan ng mga residente pagdating ng relief goods sa Barangay Tango sa Glan, Sarangani. Dinumog ang inihatid na tubig at bigas. Ay, salamat kaya ng pagkaon. Pang-apat na araw ng hirap ang mga residente sa mga pangunahing pangangailangan. Ito po ay ilang araw nyo nang hawak? Dalawang araw, ma'am. Yan lang po, pagtsagaan na lang po, ma'am. Basta mabasa na lang yung bibig namin sa tubig, okay na sa amin. Diretso ng biyahe mula General Santos City hanggang poblasyon ng Glan, Sarangani matapos magdamagang ayusin ito ng DPWH. Nakatawid na hanggang sa poblasyon ng Glan ang 5 truck ng DSWD na may dalang relief goods. Pero may mga residenteng humihingi pa rin ng tulong sa gilid ng kalsada. Hindi naman daw kasi sila makapunta sa poblasyon dahil wala ng gas sa mga motorsiklo nila at masyadong malayo para lakarin. Aabuti naman ng 100 pesos ang balikang pamasahe. Kailangan po namin yung tubig. Yung deep well po, ang lumalabas ay putik na. Yung mga barangay captains natin nagpuntahan na. So we have started already distributing relief goods to the barangays. Partially opened na ang isang bahagi ng highway na landslide kaya na-isolate mula sa poblasyon ang 8 barangay. Bago yan, kailangang maglakad sa mabatong baybayin para malampasan ang landslide at maabot ang 8 barangay. Binuhat ang ilang motorsiklo para maitawid. Kung low tide daw, tulad ngayon, ay malalakaran ito ng mga residente na gustong malampasan yung landslide dun sa may kalsada. Kaya pagka low tide ay sinasamantala nila yung panahon para may tuloy yung kanilang biyahe. Nakasabay naming maglakad si Margie Morales, principal ng Leonard Young National High School sa barangay Big Margus. I have to check the school, ma'am, kung anong situation kasi nangingi ng detalye yung DepEd para ma-assist kung pwede pa bang pasukan ng mga bata or Itong 4 na gusaling ito ay ginagamit ng halos 1,600 na high school students. Pero sa obserbasyon ng mga guro ay bahagyang lumubog yung 4 na gusaling ito, kaya medyo tabingi. Kaya sana raw ay magsagawa ng inspeksyon ng isang structural engineer para makita kung ligtas pa ba na gamitin ito ng mga estudyante. Sa barangay Small Margus, mahigit 200 bahay ang gumuho kaya di na matirhan, karamihan sa gilid ng dagat, ayon sa kapitan ng barangay. Ang ilan, mga trapal ang ginamit na pansamantalang silungan. Ang kuryente nito wala na, okay lang yun. Kahit matagal pang kuryente, yung pagkain lang, tubig at sa kamadaanan namin ang mga bahay sa mga tao na tinitirahan. Walang mapagkakitaan ang maraming residente. Na landslide ang marami sa kanilang mga tanim sa bukid at hindi makapaglayag ang mga mangingisda. Ang fuel, ma'am, hindi na makapasok dito, ma'am. Kaya mangingisda namin, ma'am, kailangan ng fuel kay sa makina, walang fuel. Kahit ngayon, ma'am, mga motor namin standby na kaya wala na nagbinta ng wala na, hindi man makapasok. Dahil wala pang nakakarating na tulong, naitatawid daw nila ang mga hamon dahil sa bayanihan. May pananghalian ng pamilya ni Zerley dahil binigyan siya ng ulam ng kanyang kapitbahay. Bandang hapon, sinabi ni Mayor James Yap na madaraanan na ang isang lane ng highway, kaya masisimulan na rin ang paghatid sa kanila ng tulong. So yung kapitan doon papunta na rin dito para kumuha na rin ng relief good nila. Ayon sa DSWD, mahigit 80,000 pamilya ang apektado ng lindol sa mahigit 300 barangay. Tumulong ang Philippine Air Force sa pag-airlift ng tulong sa mga lugar na hirap abutin gaya ng Glan at Balut Island. Nakatulong din ang ilang volunteer truck mula sa pribadong sektor. We have already released a total of 20,780 family food boxes and 1,546 combination of non-food items. Gumamit din ng helicopter para maghatid ng tulong sa 3 isolated na barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa Balut Island, sa labas pa rin natutulog ang ilang residente na nawasak ang tahanan. Sa General Santos City, na-recover na ang 3 empleyadong natabunan sa gumuhong supermarket. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA News.